Yan, good morning. Kanina pa akong gising. Mga 1 hour na rin pa cellphone lang. And talagang nagpahinga ako kasi ilang araw akong lakad ng lakad and lagi mabigat yung bitbit ko. Nga pala ang trip na to ay in partnership with KTO Manila. Stay ako sa 57 Myeongdong Hostel. Maganda yung location, maganda yung service, at saka very practical. Lahat naman kailangan mo nandito na at very comfy yung space. Late na. Initially, sabi ko dapat today mag-ano ako, yung mag-hiking. Kaya lang natagod idea kasi nga mukhang ulan. Gamit na gamit ang ating payong kahapon para sa init. Ngayon naman para sa ampon. So, for our 4th vlog, meron tayong 3 places na gustong mapuntahan ngayong araw na ito. Una dyan ay yung Iwa Mural Village, tapos yung Seoul City Wall Museum, at saka yung mga palaces na malapit lang din. Malapit lang to, isang train ride lang from Myeongdong. Tapos bumaba ako sa Haiwa Station. Actually, mas okay kung Dongdaemun Station kung ang target mo talagang puntahan ay yung Seoul City Wall Museum. Initially, yung Iwa Mural Village talaga yung una kong gustong puntahan. Kaya lang medyo hindi ko siya agad na-locate at doon ako napadpad sa Seoul City Wall Museum. Ito daw ay campus ng Seoul. Ano ba to? Seoul National University. So, gusto ko lang maka-feel ng vibe. Ang ganda ng school. Promise. Kung ito nga ay isang school. Nandito tayo sa may part ng Naksan Hill. Oh, wow. Buti na lang maganda yung grip ng shoes ko. At least may hagdan na. Ay, life. Pero tingin ko maganda sa taas. Ay, ito na. Seoul City Wall Museum. Nakita na natin ang Seoul City Wall Museum. And libre lang to. Libre lang yung entrance. Pwede mag-picture, pwede mag-video. At yun, interested ako sa mga fortresses tsaka yung wall surrounding the city. Kaya dito ako pumunta. So, magtingin-tingin lang tayo dito. So, itong Seoul City Wall Museum ay binuksan sa publiko noong 2014, free admission. Ine-explain niya dito yung history behind Seoul City Wall. Kasi yung Seoul, yung Hanyang, ito pa rin naman talaga yung city center ng Korea. Yung construction ng wall ay unti-unti lang ginawa magmula noong 1396. Tapos sinundan niya yung natural topography ng place. So, kung mapapansin ninyo, yung mga walls nasa bundok. Tapos, kung ano yung kurbada ng mga bundok, yung mga slope, sinusundan niya, nakakatuwa. Of course, ang intention niyan is to protect the city. Information overload talaga dito sa Seoul City Wall Museum, but overall, nag-enjoy akong magtingin-tingin ng mga exhibits, magbasa-basa, para mas makilala ko ang Korea. So, nalibot ko na tong Seoul City Wall Museum. Paglabas ko, bam! Ayun. May exit ba dito? Ay, ang laki mo. 2 floors lang yun sa museum and hindi naman siya masyadong nag-consume ng time. After that, lumabas na ako at bumalik sa Naksan Mountain. So, ayun nga. Sa labas lang ng Seoul City Wall Museum ay ito na, makikita mo na yung Naksan Mountain, yung paanan. At meron tong park at trail. Pwede kayong mag-hike dito.
Ang Naksan Mountain ay sinasabing isa dun sa 4 inner mountains na nasa Seoul, Korea. Yun daw yung pinakamababa na mountain dun sa 4 inner mountains. Tapos, relatively easy yung trail dahil gentle lang yung slope. Kilala rin daw yung Naksan bilang Camel Mountain dahil sa hugis ng mountain o bundok na ito. Pagdating naman sa photography, magandang mag-photography dito sa tingin ko, sa sunset. Maganda rin yung sa mga view sa taas. Tanaw mo yung Namsan Tower. Maganda rin yung sa may angle ng mga residential areas. Yung background na nandito sa video na ito, yan na mismo yung traces ng kanilang history. Pagdating dito, may pahingahan. Yung mga kasabayan natin kanina na mga seniors ay nag-stay muna doon. And yung Hamyang restaurant, the Seoul City Wall. Picture mo. Maraming coffee shop dito. Ito na siguro yung Mural Village kasi may mga nakikita na ako mga painting. Ayan, ito na nga yun. Kasi andun na yung Angel Wings. So, welcome to Iwa Mural Village. So, ito ay nasa baba lang ng Naksan Park. Literal na from Naksan Mountain Trail, tumawid ako ng kalsada at natunton ko ito. So ito, isa pala itong popular din na K-drama shooting location. In fact, dalawa sa mga paborito kong K-drama ang na-shoot dito pala. Yung Rooftop Prince, tsaka yung Love Next Door, yung kanilang poster. Dito yung shoot. Taong 2006 noong sinimulan ang proyektong ito. Ang lugar na to kasi ay isa talagang residential area. Tapos, eventually, ginawa siyang tourist attraction sa pamamagitan nga ng mga murals, mga paintings. Ngayon, nagkaroon din to ng conflict sa mga residente kasi siguro nakakaabala sa pang-araw-araw nila na buhay yung mga turista. Pero ngayon, mukhang nakapag-adjust na rin yung mga tao. I think yung mga residents, nakita na rin nila yung benefits ng pagkakaroon ng mga turista dito. Kasi marami ako nakitang yung mga coffee shops and nag-generate siya ng income sa mga residente. It's an opportunity to earn. Parang yung mga turista dito, kahit papano na-orient na, they have to respect certain boundaries, lalo na yung privacy ng mga residente dito. Ilang minuto rin. Siguro mga 2 kilometers din nilakad ko. May nakita na ako sa wakas na wall. And sa tingin ko to na yung palace na gusto kong puntahan. Nagugutom na ako pero wala pa akong type na kainan. Magtingin nga muna dito para bago ako pumunta doon. Busog na ako kasi baka walang restaurant sa loob. What's your best seller? Dito ako sa restaurant na tapat mismo nung parang siguro yung palace. Double check ko sa map. Ito ka namang masarap dito. Hindi ko lang alam kung magkano. 10,000. Dito naman kumain lang talaga ako at talaga naman ang sarap ng Korean food, promise. After kumain, lakad-lakad lang uli, hinanap ko yung main entrance. Matagal ako sa restaurant kasi nag-recharge ako ng phone. Now, tumatawid na tayo papunta dyan sa grabe, napahalata ako. Ba't parang hinihingal ako? Yung pala, paakyat pala to. Mapang din lang siya. Paakyat tong tunnel na to. My gosh. Pero ano naman to? Well lit. And hindi naman mainit sa loob. And ito na. Labas na tayo. Ayan, yan ang pupuntahan natin. At yan din ang kukunan ko ng picture muna. Malapit na to sa Angok Station. Ibig sabihin, yung day 1 ko, yung place na inikot-ikot ko noon, malapit lang yun dito. Their post train on
garden ticket for foreign language only at the ticket booth. So, kaya lang, bakit Korean? Okay, ayan. Ang presyo ng ticket ko ay 8,000 kasi dalawa yung ticket, isang for yung general admission din, merong secret garden. Sa secret garden meron siyang fixed time, kailangan nandudong ka na before ng entrance, otherwise hindi mo siya magagamit. So tara na, time check, it's 1:42, so diretso na tayo doon para hindi tayo stressed later. Let's go. Scan lang dun sa harap. May nag-assist naman. In-scan lang dun sa harap itong general admission ticket. Then, tinuro sa akin yung way papunta dun sa secret garden. I wonder kung ano meron dun sa secret garden kasi mas mahal yung payment para dun sa secret garden tsaka may fixed time siya. So, I hope it's worth it. Tara! 갖고 계신 의견은 어느 분이 걸으셨다고요? 이분이 걸으셨다? 양옆 쓰시할 때 오른쪽 북쪽부터 왼편 서쪽부터 문도 마찬가지 한가운데 어칸이 넓고 양옆은 좀 더 낮아요. 오늘 이분들로 항상 보시면 Wala akong photographer. Sad. Mamaya ipoporma ko na lang yung aking tripod. Where's the secret garden? 입장 제한 및 관람을 중지시킬 수 있음을 알려드립니다. 입장 후 해설 없이 관람하실 분은 관람 구역 내에서 자유롭게 이동하실 수 있습니다. 후원 해설은 무용지, 애련지, 연경당, 관람 직원역이며 해설 After receiving safety instructions from a Palace Heritage interpreter, admission will begin. Please note that late admission is not allowed and the tickets are non-refundable after the scheduled entry time. Currently, the open areas in the secret garden are from number 10 to 13 on the map. Please stay on the designated trail and keep your voice down. Has a limited number of visitors can come into the garden. For the garden area, you need an additional ticket and it's time one. Sorry. No. Okay. Okay, the people who want to join the garden tour for about 70 to 80 minutes, please wait here. Or, yes, you can go in. You don't need to wait here. Ang Changgyeokgung Palace ay isa sa tinaguriang 5 Grand Palaces na itinayo ng mga hari sa panahon ng Joseon Dynasty. Mukhang ang Changgyeokgung ang pinaka-engrande sa 5. Ito ay itinalagang UNESCO World Heritage noong 1997. Meron itong tinatawag na Secret Garden. Isa itong hidden gem dahil sa gitna ng Seoul may ganitong kalaki at well-preserved na hardin. Para talagang travel back in time ang feeling noong nilibot ko ito. Hindi lang ito isang tour. Saksi ang mga bahay, palasyo at mga puno rito sa kasaysayan ng Korea. Tingnan mo naman kung gaano nakataba tong puno na to.
Pagkatapos sa Secret Garden, nilibot ko rin yung katabing palasyo pa. Saka ako bumalik dito sa main palace. At ang talagang masasabi ko is sulit yung binayad ko dito. Actually, if ako yung tatanungin, mas maganda kung mag-join kayo doon sa mga tour, yung meron talagang tour guide. Kasi ine-explain niya kung sino yung king na nagpagawa nito, for what purpose, ano yung mga historical facts. Maganda dito mag-picture taking, promise. Every corner of the palace and the garden, napakalaki, pero well-maintained. Sobra. Tapos to think na ito ay years ago na build, well-preserved, nakakatuwa. Maganda tong puntahan na nakasuot kayo ng hanbok. Talagang for this vlog, itong palaces yung highlight ng aking tour, ng aking pamamasyal. Hanggang dito na lamang ang video na ito. Maraming salamat sa iyong panonood. This is Neely 360 na nagsasabi na, kung nahagip ka ng aking lente, sana makita mo ito at napangiti kita. See you on my next bisikleta, camera, etc. video. Hiking in Seoul, Korea ang next vlog. Bye-bye! Adapted from some kind of Japanese culture. But you know, at that time, from the late 1800s to early 1900s, Japanese gardening, Japanese art, Japanese fashion, Japanese ceramics, Japanese style was loved worldwide. The Korean dynasty. So in the Chinese dynasties, the fleet was regarded as a symbol of the queen or empress, mostly for the women, but in Korea we don't have that kind of story. Depending on the Korean legend, the image appeared only for age of peace. So we can't go into the room, but if you want, yeah, you can see under the roof. Down to the buildings from decay and erosion. One of the practical ways to protect the wooden structure. They got the colors from some natural organics, from some clays, rocks, and some stones. And the colors last over 100 years. Also, the colors had some kind of antibacterial functions. So to protect the wooden structure, they just painted all. Also, they use a lot of some flower patterns, yeah, to decorate the buildings. Just they needed a lot of money to paint all. So some kings and princes or simple taste made the buildings without any color. That's it. And without any color. 1,001 lang for the Changgyeonggung Palace. Mas mura to. Why? Tapos yung Secret Garden, 5,000. What's the difference?